ang Diyos sa buhay namin. So, mapagpalang araw po sa inyong lahat at naririto na naman po na nagpapakiyak sa saan ba yan? Bago muna po ako magpahayag ng kasaysayan po, history o pangyayari po sa ating church ay syempre, nagpapasalamat ako sa Lord dahil sa pangalawang pagkakataon na muli ay ako po ang binigyan ng opportunity na magpahayag po ng pangyayari, kabutihan, katapatan, amen, ng Diyos sa buhay. At parang tinitingnan ko nga yung sarili ko, parang bata pa rin ako. Parang feeling ko bata pa rin ako. Parang yung pakiramdam ko nung dumating ako dito sa church ng 11 years old pa lang ako. And praise God dahil sa oras na to ay hayaan ako mag-English ha. Pinagandaan ko to. Amen. Kasi doon sa mga nakalipas ko natin na pagpapahayag, syempre ay ipinahayag po natin yung kung saan tayo nanggaling, saan nagmula, saan nanggaling, amen, ang ating church. Alam niyo po ba sa mga bago po, actually, Jesus My Life, hindi po yan Jesus My Life talaga dati. Kung di ako nagkakamali, yan po yung Kingdom of Jesus. No? So, dumating po ako dito, siguro 1 year po ako sa Kingdom. Amen. Nakapunta pa po kami sa Cubao. Hanggang sa yung pangalawang taon ko po sa church ay napalitan na po ng pangalan na Jesus is my life. Amen. At yun nga po, no, dati po, tayo po talaga ay naghahanap ng lugar kung saan po tayo magtataos ng anniversary. Alam niyo po ba kanina pag gising ko, sabi ko parang yung anniversary, parang birthday ni Jesus. Pagkamat hindi tayo nagsa-celebrate ng pero pakiramdam ko talaga kanina, sabi ko, parang birthday ni Jesus ngayon. Kasi yung anniversary, parang di ba pagdiriwang. Amen, pagdiriwang sa Panginoon, pagdiriwang sa kabutihan, katapatan, amen, pagmamahal, di ba, ng Diyos. Kumbaga, tayo kung ipinagdiriwang po natin ang anniversary, si Jesus ang ipinagdiriwang natin. Ngayon, kapag nakikipagdiwang po tayo, dapat masaya tayo, di ba? Amen? Kanina pa lang, sabi ko po sa awitan, ay tayo po yung mga performers. Amen? At iisa lang po ang ating audience, at yun po ay si Jesus. Amen? So ngayon, ito po yung mga inanda ko po na, yan, ako mag-English ulit, ha? Okay, sabi po, sa akin pong nalagay, good day, everyone. Good day to our beloved, syempre muna, beloved pastors, church leaders, at honored guests, yung ating po mga na-invite nyo, napakabuti ng Panginoon dahil naanyayan po kayo sa aming pong anniversary. At I pray and I believe in my heart, hindi po ito ang una at tuloy po natin pagtatagpo. Amen? And to my dear brothers and sisters in Christ, above all, we give honor and glory to our Almighty God. Amen? Dahil today, we are joyfully celebrate the 14th year. Amen? The 14 years, glorious. Ano pa ba yung palagi natin sinasabi dyan? Di ba? Yung glorious, victorious, and triumphant anniversary of our church under the powerful team ng sabi po ay great is thy faithfulness, O God. Amen. Na napakabuti ng Panginoon, yung kanyang kadakilaan, yung dakilang katapatan ng Panginoon ay naranasan po natin sa buong isang taon na ito. Na ating nga po na this theme perfectly, amen, perfectly reflects to our testimony. Dahil mamaya may magte-testify pa, amen, kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano sila nagbago, kung gaano nila naranasan ang pagmamahal, kabutihan ng Panginoon sa kabila ng ating pong mga kamangmangan, mga kainaan, mga pagkakamali sa buhay, pero napakabuti ng Diyos. Dahil kapatid, nariyan ka at narito mo. Sabi mo nga sa iyong katabi, buti na lang nandyan ka. Buti na lang, mabuti ang Diyos sa'yo. Paano kaya kung wala? Nasaan ka kaya ngayon? Amen? So for 14 years, and especially throughout this past year, church, God has shown Himself to be faithful in every season of our life. Amen? Na sa lahat ng panahon,
sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, grabe, magpahayag ang kabutihan ng katapat ng Panginoon sa ating mga buhay. Because when we were strong, church, He guided us. When we are weak, He carried us. When we face challenges, He made a way where there seemed to be no way. Grabe, no? Yung mga bagay na hindi mo akala na makakalabas ka pa, makakalis ka pa, mababago, pero napakabuti ng ating Diyos na buhay. So, 14 years ago, this church began a step of faith. Alam naman po natin yan. Ang ating church ay nagsimula lang po sa pananampalataya at pananalangin pag-aayuno. Naalala ko, way back pandemic, grabe, nagpe-pray kami 10 a.m., araw-araw, 10 a.m., 3 p.m., hanggang sa naging buhay na po namin ng chain passing. At alam niyo po ba, nung pandemic po, actually, sa mga bago, doon po talaga yung church namin, dito, doon, dyan, at eto na po. Amen? No, so doon sa old church namin, grabe, dyan po yung panahon ng pandemic na, alam mo, hindi kami natakot sa COVID. Hindi nga namin minsan hindi nga namin alam yung katabi. Yung pagkatapos ng COVID, na-realize namin na, yung katabi ko pala matulog, may COVID pala yun. Kasi sinisipon siya, nilalagnat siya. Tapos naranasan ko rin, si Ate Sabit ata yun, may COVID to. Amen? Sila yung katabi nun. Tapos ako lumas din ako pag uwi ko, wala na akong panlasa, nilagnat na ako. Sabi ko, may COVID na ako. Pero grabe, hindi yun inayaan ng Diyos na maging COVID yun. Amen? Kasi, kiniisipin ko, inarealize namin, grabe, may COVID na pala kami nun, pero marami pong namatay. Maraming nawalan, pero napakabuti ng Diyos dahil isa sa Jesus My Life ay walang nawala. Ang taal ng Diyos! Walang namatay! Walang namatay! Dahil kahit po, kahit pinagbabawalan kami humayo, sumamba, di ba, manalangin, sige pa rin kami, sige takbo, sige lakad, sige tago. Hello! Bakit? Kasi naunawaan namin na ang pagsunod sa Panginoon, ay yun ang pinaka-dapat na gawin sa panahon na merong pinagdadaanan ng mundo. Doon kay liligtas ng Diyos, doon ka niya papagalingin, doon ka niya tutulungan. Amen? Kaya naranasan namin, mula sa old church, after ng pandemic, naghanap na kami ng lugar. Amen? Parang naghanap ng lugar yung aming pong mahal na pastor. Amen? At akalain nyo, sino mo nakapunta na sa old church? Ayan na yung old church, ito lang. Naghanap sila sa Nia Road, saan pa ba yun? Basta naghanap sila, mami, pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Way back 2021, hindi namin alam na dito pala kami dadalhin ng Diyos. Palakpakan nyo ang Diyos! Turuin mo kung saan-saan pa kami pinapadala, dadalhin. Grabe! Dahil lang po sa pag-aayuno, pananalangin, alam mo yun, dahil sa pagtatapat sa Panginoon, hanggang ngayon, hindi po namin ma-imagine na noong 2021, binigyan kami ng Diyos ng mansion. Walang sawa po sasabihin na itong church namin ay isang mansion. Amen? At kung lolobin ng Panginoon, at kung yun pangarap ng Diyos sa aming buhay, tataasan pa to ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Hindi, maniwala lang kayo. Tanggapin nyo, pangawakan nyo. Amen, yung mga pangako ng Panginoon. So yun, pagpatuloy ko po, there may have been humble beginnings. Yun nga po, nagsimula tayo sa pagpapakumbaba sa Panginoon. Yung mga challenges, yung mga moments of uncertainty. But through it all, church, through it all, God has been good. And He has proven time and time again that He is a God who keeps His promises. Dahil ang aming church ay lagi nagpapahayag ng pangako ng Panginoon at yun po yung ipinagbubuhay po talaga natin. So yun po, ang ating pong tema, the Word of God declares in Lamentation 3. Verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. Great love? Di ba? Grabe. Kalbitin yung katabi mo, mahal ka pala ng Diyos kahit ganyan ka. Mahal ka pa ni Lord? Hello? Amen? Mahal ka pa ni Lord? Di ba? For His compassion
morning, great is your faithfulness. Yan po yung verse na na. Yan po yung nakalagay doon sa verse na Lamentation chapter 3, 22, verse 23, na they are new every morning, great is your faithfulness. Truly, this scripture has come alive in our church. Dahil church, naranasan natin kung gaano kabuti, gaano kadakila, gaano kakapangyarihan ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po, no, throughout this year, church, God has protected us, provided our needs, strengthened our faith, and keep us united. Kahit ayoko na kasama, pinagsasama pa rin no? Pinagsasama pa rin tayo ng Diyos dahil pinag-isa po tayo ng Panginoon para sumamba sa Kanya. Amen? He has answered our prayers, restored our hope, and blessed our church beyond what we could ask or imagine. Every victory we celebrate today is a testimony that God has never failed us. Never tayong binigo at bibiguin ng Panginoon sa ating mga buhay. So we are glorious because His presence is among us. Kanina pa lang, ang presensya ng Panginoon ay naririto natin, naramdaman na natin. And we are victorious because Christ has overcome the world, and we are triumphant because our God remains faithful to His promises. So, church, yan po ang kabutihan, kasaysayan at pangyayari na iginawa ng Panginoon, pinangyari niya sa ating buhay na simula day 1 hanggang 14 years anniversary. Grabe ang pagsama talaga ng Diyos sa Jesus is my life. At naniniwala pa kami na ito po ay susundan pa ng dakila, glory to glory, highest pa na pagpapala, pagsama, kabakilaan, kabutihan, katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. So today, church, bago po umupo, pwede po ba sabayin niyo ako na ideklara sa oras na to? Sabihin niyo po, thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your faithfulness throughout the whole year. Thank you, Lord, for your faithfulness throughout the year. And may our church And may our church continue to shine as a testimony of your goodness and faithfulness. To God be all the glory, honor, and praise now and forever. Palakpakan naman sila. Lord, amen. Dahil lahat, church, ulitin ko, si Lord ang bida ngayon. Kaya dapat siya lang po ang ipagdiriwang at sasambahin po natin sa oras ito. At welcome po ang mga susunod na kabataan. Ang mga bata po ng Jesus My Life. Sige, mga bata, punta na po kayo sa harap.